Showbiz fanatics, Catherine Bernardo, abay matindi ang ilan sa mga lumabas na statement between Alden Richards and Daniel Padilla na kanyang ex-boyfriend. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa at ngayong araw, pag-usapan natin to kasi matapos po na inilabas ni Manay Christy Fermin sa kanya pong showbiz channel ang ilan sa mga revelasyon ng ex-boyfriend di umano nitong si Miss Catherine Bernardo ay sumuko na sa panunuyo kay Miss Catherine. Lahat po ng mga bagay na may koneksyon or konektado kay Miss Catherine ay pinutol na nga at tuluyan na nga ang kinalimutan ni Daniel. Kumbaga, hindi na po siya umaasa na one day ay magkakabalikan pa sila nitong si Miss Catherine Bernardo, lalo na't ngayon ay mainit na pinag-uusapan ang relasyon or namumuong relasyon ni Catherine at ni Alden Richards. Although dati po nung tinanong si Mr. Daniel Padilla kung nagsiselos ba siya sa naganap na parang pagiging closeness nga ni Catherine at ni Alden dati, sinabi niya na hindi siya nagsiselos. Pero sa mga actions niya ay makikita mo talaga na may something na ayaw niya lang aminin sa public. So, dahil po dito ay kumakalat ngayon sa social media ang ilan sa mga statement, parang quote card na ginawa nitong si Miss Catherine Bernardo na pinag-uusapan ngayon sa social media na i-fact check natin kasi alam naman natin na may someone or somebody is doing this. Gumagawa siya ng mga quote card na may statement coming from the celebrity, and then kapag po meron pong pumiyok at meron pong mga nagalit, katulad po ng last na parang si Mr. Mon Confiado na nag-file ng case against dun sa isang vlogger na sinisiraan siya online at gumawa ng kwento. So dahil po dito hindi pa rin po talaga nabubura at hindi pa rin tumitigil ang ilan sa mga fake vloggers na gumagawa ng ganitong statement. Ang masama lang kasi imbis na mapabuti yung isang tao ay parang napapasama, katulad po nitong isang quote card na ito na ipinost ng isang Facebook page. At sa kanya pong statement na to parang medyo hindi maganda yung laman, although maganda yung intention, pero parang hindi talaga mismo nang galing kay Miss Catherine. Although sa kanya pong pag-i-edit ay nakita natin yung pangalan ni Catherine, yung kanyang muka, pati po may verified check meron, at ang ganito pong sinabi, totoo pala yung sinasabi nila na kung mahal ka niya at hahanap ng paraan yun para makausap ka. Walang taong busy kapag mahalaga ka sa puso niya. Kasi ganito yung pinaparamdam ni Alden sa akin ngayon. Grabe yung effort. Never ko kasing naramdaman na past relationship ko. Lagi kasi ako yung umiintindi at nag-e-effort. Sa punto pa lang at sa the way kung paano po kinoconstruct yung kanyang statement, halatang hindi si Miss Catherine. At kung i-check po natin is mula po na naghiwalay sila, diniklara nila sa public noong November 31st, 2023 na sila nga po ay hiwalay na. Never na pong nagsalita or never pong nanira itong si Miss Catherine Bernardo against dun sa kanyang ex-boyfriend. Na kahit po ang dami pong mga naglalabasang mga news, naglalabasang mga spekulasyon galing po sa mga netizen, ay never po siyang nagbigay ng kanyang maling statement or paninira. Kumaga parang ang naging totality ng statement na yun is meron siyang isang taong inangat tapos meron din siyang isang taong ibinaba, na bagay na napaka-imposibleng manggaling kay Miss Catherine. Kaya kung dadaan po yan sa news feeds nyo, alam nyo na po ang gagawin. Please do me a favor, fact check, no? I-fact check po natin yan, wag po natin i-share kasi ang dami nag-share eh. Nakakaawa din kasi yung mga naniniwala dun po sa statement na yun. Kaya nga talagang pinupulutan po si Miss Catherine sa Twitter kasi nga ginagawan siya ng mga maling reports. Kaya pag makikita nyo po at mababasa nyo lalo na sa Reddit, kung meron po kayong account na yun, makikita nyo po doon na maraming against her at marami rin talagang nagtatanggol kay Miss Catherine Bernardo. At I hope na ayun yung pinaka-best thing na pwede natin gawin. So, for that is, okay naman yung sinabi niya, totoo naman talaga na nag-e-effort naman talaga ang isang Alden Richards sa kanya. Kasi from the time na hindi pa po nila dinideclare na magkakaroon sila ng movie, ay nakita naman talaga natin yung effort na ginagawa ni Alden for them. Pero, hindi naman para siraan po yung isang tao, diba? So, talagang masasabi mong yan ay fake news. Yan ay isang fabricated and not true. No, hindi talaga siya totoo. So, dahil dyan, kayo na po ang bahala, no? Kayo na po ang bahalang gumawa kung ano po dapat gawin. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento naman ninyo patungkol sa ating latest update. Sabi ng isang viewers natin, si box office queen pa rin si Catherine. Hindi na mabubura yon. Hintayin nyo yung movie ng Hello Love Again. Tignan natin kung natalo na nga si Julia si Catherine. Doon magkakaalaman. Kasi base po sa reports, as of today, sa ikalimang araw po ng kanila pong movie na Unhappy For You, ito po ay kumita na ng 150 millions
no? So, magkakaroon talaga ng malaking comparison yan. And of course, sabi pa ng isang viewers natin, Catherine is the standard, so everyone loves to compare her with anyone, which is really unfair. Kat has been consistent with her box office success, 2 times box office queen, 2 times phenomenal box office queen. So far, ito lang ang naging hit ni Julia after she left ABS-CBN. Consistency is the key and not one-time hit. Sorry, but she is not the only star here. Intrigue sells, kaya the intrigues of excess pairing by ay bumenta. Glad that people are going back to the cinemas, but don't try to elevate someone at the expense of Catherine. True. Tama naman. Ito yung sinasabi ko na hindi niyo po kailangan iangat yung isang tao para po i-down yung kabila, 'di ba? And it's not fair na at early age is parang may comparison na nagaganap. Parang hindi fair para kay Miss Catherine yun. Dahil kung tutuusin at base po sa mga reports and research, wala pa pong movie si Miss Catherine na hindi po kumita at bumenta. Kaya hindi po talaga kakumpara-kumpara. Hindi ka compare itong si Miss Cat at si Julia. And another, sabi po ng isa pang viewers natin, dun sa movie ni DJ na na-shelve muna, malamang natakot ang producer na hindi kumita yung movie dahil sa dami ng negative impact kay DJ. He's good actor, those nauna lang ang angas niya. Yan, lalo na sa fans, plastic siya eh. Ayun, medyo hindi maganda yung comments ng isa sa mga viewers natin. Pero, ayun nga rin po yung isa sa mga info na nalaman ko na parang dahil po sa mga pagkakataon na yun na ilalabas na sana yung movie, kaso red flag siya that time dahil ang dami po niyang issue. So, the producer is trying to, kinancel niya po muna. Hindi ko alam kung kailan po ilalabas or kung ilalabas pa. Sabi ni Ma'am si Evelyn, buti na lang at wala silang something kasi si Sanya, feeling niya sa sarili niya, may nagaganap na romantic relationship sila ni Alden. Sorry Sanya, pero okay na kay Alden ang Kat Den forever. O, sorry na lang siya. And Miss Dorothy, ito na, sabi niya, wow, international actor pa talaga ang nakuhang third party sa HLA ha. Baka naman ma-fall din yan sa beauty, charm at pagiging witty ni Catherine. Beauty and brain kaya si Catherine. Joke lang, pero pwede rin maging totoo, who knows. Kaya dapat wag nang magbagal-bagal at magpaka-sikreto pa si Alden sa relationship nila ni Catherine. Kung meron na talaga, dapat ipapress ko niya na kay Tito Boy or pagbalik ng Manila. Pero para hindi maagaw pa sa kanya si Catherine, marami rin kayang nag-aabang kay Kat sa pagbabalik niya sa Pinas. POV lang po, respect others' personal opinion. Ayun, so eto nga po, kaya po inilatag ko sa inyo patungkol dun sa third party, dun po sa movie nila sa HLA, kasi hindi pa man po formally na ipinakikilala o inilalabas ng taong ito, ginagawa na ng issue. Kaya po talagang niresearch natin kung sino siya or kung ano magiging possible na eksena niya sa Kathleen. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!